14 na kabanata. Gayon din ang nangyari sa Iconio. Sina Pablo at Bernabe ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Napakahusay ng kanilang pangangaral, kaya't maraming Hudyo at Griego ang sumampalataya. Gayunman, may ilang Hudyong ayaw sumampalataya. Sinulsulan pa nila ang mga Hentil at nilason ang isip ng mga ito laban sa mga mananampalataya. Nanatili roon ng matagal sina Pablo at Bernabe at buong tapang silang nangaral tungkol sa Panginoon. Pinatutunayan naman ng Panginoon na totoo ang pangangaral nila tungkol sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng mga himalang ginagawa nila. Kaya't nahati ang mga tao sa lungsod. May pumapanig sa mga Hudyo, may pumapanig naman sa mga apostol. Napagkasunduan ng mga Hentil, ng mga Hudyo at ng kanilang mga pinuno na hamakin at pagbabatuhin ang mga apostol. Subalit nang malaman iyon ng dalawa, sila'y tumakas papuntang Listra at Derbe, mga lungsod ng Lycaonia at sa mga karatig na lupain. At doon sila nangaral ng magandang balita. Sa Listra ay may isang lalaking hindi nakakalakad dahil lumpo na mula pa sa pagkapanganak. Siya'y nakaupong nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo ay may pananampalataya na siya'y mapapagaling, tinitigan niya ang lumpo at malakas na sinabi, Tumayo ka ng tuwid. Lumukso ang lalaki at nagsimulang lumakad. Nang makita ng mga taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Lycaonia. Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at si Pablo na may Hermes, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa bungad ng lungsod ang templo ni Zeus, at nang mabalitaan ng pari ni Zeus ang nangyari, nagdala siya ng mga torong may kwintas na bulaklak sa pintuan ng lungsod upang ialay sa mga apostol bilang handog niya at ang bayan. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, Mga Ginoo, huwag ninyong gawin yan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinapangaral namin sa inyo ang magandang balita upang taligdan ninyo ang mga walang kabuluhang bagay na yan at manumbalik kayo sa buhay na Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at lahat ng naroroon. Sa mga panahong nakalipas, hinayaan niyang gawin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang maibigan. Gayunman, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala niyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuno ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin silang pigilin ng mga tao na sila'y alayan ng mga handog. Ngunit may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga taga-Listra laban kay Pablo, kaya siya'y pinagbabato nila. Pagkatapos, siya ay kinaladkad nila sa labas ng bayan, sa pag-aakalang siya'y patay na. Subalit nang dumating ang mga alagad at palibutan siya, tumindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagpunta sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral nila Pablo at Bernabe ang magandang balita sa Derbe, at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, Iconio at Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa mga alagad. Sa bawat iglesia ay humirang sila ng mga matatandang mamumuno, at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinagtitiwalaan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating sila sa Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay tumuloy sila sa Atalia. Mula roon, bumalik sila sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kaanib sa iglesia at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila, at kung paanong binuksan niya ang pintuan sa mga Hentil upang ang mga ito'y makasampalataya rin. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. 15 kabanata. May ilang taong mula sa Judea na dumating sa Antioquia
at nagturo sa mga kapatid. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Mahigpit itong sinalungat ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo. Kaya't napagpasyahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilang pang kapatid na taga-Antioquia upang isangguni sa mga apostol at sa pinuno na iglesia ang suliraning ito. Sinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila roon na marami ng mga hintil ang nahikayat sa pananampalataya. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating nila sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga pinuno, at ng buong iglesia at isinalaysay nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Tumindig naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at kanilang sinabi, Kailangang magpatuloy ang mga hintil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil, at sila naman ay sumampalataya. Ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpatotoo, na sila'y tinatanggap din niyang tulad natin, nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo. Iisa ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat sila'y nanalig kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Bakit ninyo iniaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan at nakinig sila habang isinasalaysay ni Bernabe at Pablo ang mga himalang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, makinig kayo sa akin. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya. Ayon sa ipinahayag ng mga propeta, pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli ko itong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang akong Panginoon ay hanapin ng iba pang mga tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Ganoon ang sinabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating gawing mahirap para sa mga hintil ang paglapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila at sabihang huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, at huwag kakain ng dugo at ng hayop na binigti. Sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga, at ang aral niya ay itinuturo sa bawat bayan. Kaya't minabuti ng mga apostol, ng mga pinuno ng iglesia, at ng buong iglesia, na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama ni na Pablo at Bernabe. Ang mga napili nila ay si Silas at si Judas, na tinatawag na Barsabas, mga lalaking iginagalang ng mga kapatid. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at pinuno ng iglesia ay bumabati sa mga mananampalatayang hentil sa Antioquia, sa Syria at sa Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dito kahit na hindi namin sila inutusan, at binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo, kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na sina Bernabe at Pablo, mga taong hindi nagkatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi sa sulat na ito. Sa patnubay ng Espiritu Santo, ipinasya naming huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid.
Layuan ninyo ang mga yan at mapapabuti kayo. Paalam. At pinalakad nila ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon ng mga ito ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa sulat, naggalak ang lahat dahil sa kanilang narinig. Sina Judas at Silas, na mga propeta rin, ay maraming itinuro sa mga kapatid. At ito'y nagpalakas ng kanilang loob at nagpatibay ng kanilang pananampalataya. Ang dalawa'y tumigil doon ng kaunting panahon, at pagkatapos, sila'y pinabalik na taglay ang pagbati ng mga kapatid para sa mga nagsugo sa kanila. Nanatili sina Pablo at Bernabe sa Antioquia, at kasama ng marami pang iba, sila'y nagturo at nangaral ang salita ng Panginoon. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, Balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa mga bayan kung saan tayo nangaral ng salita ng Panginoon. At tingnan natin kung anong kalagayan nila. Ibig ni Bernabe na isama si Juan na tinatawag ding Marcos. Ngunit ayaw ni Pablo, sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain, kundi humiwalay sa kanila sa Panfilia. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo kaya't naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag sila papuntang Chipre. Isinama naman ni Pablo si Silas at sila ay umalis. Matapos ipanalangin ng mga kapatid na ingatan sila ng Panginoon. Naglakbay sila sa Syria at Cilicia at pinatatag ang mga iglesia roon. 16 na kabanata. Nagpunta rin si Pablo sa Derbe at Listra. May isang alagad doon na ang pangalan ay Timoteo, anak ng isang babaeng Hudyong mananampalataya at ng isang Griego. Mataas ang pagtingin ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio kay Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo kaya tinuli niya ito alang-alang sa mga Hudyo sa lungsod na iyon, sapagkat alam nilang lahat na ang kanyang ama ay Griego. Sa bawat lungsod na kanilang dalawin ay ipinapaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at ng mga pinuno ng iglesia sa Jerusalem, at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang kaanib ng bawat iglesia at nadaragdagan ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia, sapagkat binawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asya. Pagdating sa hangganan ng Mysia, ibig nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya dumaan sila ng Mysia at nagpunta sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Isang lalaking taga-Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan niyo kami. Pagkatapos ng pangitayang ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag papuntang Samotracia at kinabukasan sa Neapolis. Mula ro'y nagpunta kami sa Filipos, na isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. Nang araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog. Sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ang mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia na taga Tiatira. Siya ay isang negosyante na nagbibili ng mamahaling telang kulay ube at sumasamba sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at kanyang pinaniwalaan ang ipinapangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, sinabi niya, Kung itinuturing po ninyo kung tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. At tinanggap naman namin ang kanyang paanyaya. Isang araw, nang kami papunta sa Puok Dalanginan, nasa lubong namin ang isang batang babaeng alipin. Siya ay nakakapanghula dahil sinasaniban siya ng masamang espiritu. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinundan-sundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito, Ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas! Marami ng araw na ginagawa niya iyon kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, Iniuutos ko sa iyo sa ngalan ni Hesukristo. Lumabas ka sa babaeng yan! At noon day lumabas ang espiritu. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan,
Sinunggaban nila sina Pablo at Silas. Kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Isinakdal sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito. Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. Sinunggaban sila ng mga tao, pinahubaran ng mga pinuno at pinahagupit. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Na maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo. Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay. Patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. at ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila ay sinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan, sapagkat sila'y nakakilala sa Diyos. Kinaumagahan, inutusan ng mga pinuno ng lungsod ang mga kawal na palayain sina Pablo at Silas. Kaya't sinabi ng bantay ng bilangguan kay Pablo, Iniutos po ng mga pinuno na palayain na kayo. Lumabas na kayo at humayong mapayapa. Subalit sinabi ni Pablo sa mga kawal, Ipinahagupit nila kami ng hayagan at ipinabilanggo ng hindi malang nilitis, gayong kami mamamayang Romano. At ngayon palihim nila kaming palalayain. Hindi maaari. Sila ang pumarito at magpalaya sa amin. Ipinaalam ng mga kawal sa mga pinuno ng lungsod ang sinabi ni Pablo. At natakot ang mga iyon nang malamang sina Pablo at Silas pala ay mamamayang Romano. Kaya't sila ay pumunta sa bilangguan at humingi ng paumanhin sa dalawa. Inilabas nila sina Pablo at Silas at pinakausapang lisanin ng lungsod. Pagkalabas ng bilangguan, sina Pablo at Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia at dinatnan nila roon ang mga kapatid. Bago umalis ang dalawa, tinagubilinan nila ang mga kapatid na magpakatatag sa pananampalataya. 17 kabanata. Dumaan sina Pablo at Silas sa Amphipolis at Apolonia hanggang sa sumapit sa Tesalonica. Sa lungsod na ito'y may sinagoga ang mga Hudyo. At ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya'y pumasok doon. Sa loob ng 3 linggo, tuwing araw ng pamamahinga, siya ay nakikipag-usap sa kanila mula sa kasulatan. Ipinaliwanag niya at pinatunayan na kinakailangang magtiis ang Mesiyas at muling mabuhay. Sinabi niya, Ang Jesus na ito na ipinapahayag ko sa inyo ay ang Mesyas. Naniwala ang ilan sa kanila at nahikayat na sumama kina Pablo at Silas. Gayon din ang maraming Griegong sumasamba sa tunay na Diyos at marami ring kababaihang kinikilala sa lungsod. Ngunit nainggit ang mga Hudyo, kaya't tinipon nila ang mga palaboy sa lansangan at sila'y gumawa ng gulo sa lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason at pilit na hinanap sina Pablo at Silas upang iharap sa bayan. Ang hindi nila matagpuan ang dalawa, kinaladkad nila si Jason at ilan sa mga kapatid at iniharap sa mga pinuno ng lungsod. Ganito ang kanilang sigaw. Ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating. At sila'y pinatuloy ni Jason. Nilabag nilang lahat ng mga utos ng emperador. Sinasabi nilang may iba pang hari na ang pangalay Jesus. Kaya't nagulo ang taong bayan at ang mga pinuno ng lungsod dahil sa sigawang ito. Si Jason at ang kanyang mga kasamay pinagpiyansa ng mga pinuno bago pinalaya. Nang gabi ring iyon ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating doon,
sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas mabuting kausapin ang mga Hudyo roon kaysa sa mga taga-Tesalonika. Wiling-wili silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Sumampalataya ang maraming Hudyo roon. Gayun din ang mga Griego, mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Subalit nang mabalitaan ng mga Hudyo sa Tesalonika na ipinapangaral din ni Pablo sa Berea ang salita ng Diyos, sila'y nagpunta roon at sinulsulan ang taong bayan upang gumawa ng gulo. Kaya't si Pablo'y dali-daling pinaalis ng mga kapatid at pinapunta sa tabing dagat. Ngunit naiwan sina Silas at Timoteo. Ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea, taglay ang bilin ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa kanya sa lalong madaling panahon. Habang sina Silas at Timoteo ay hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ng lungsod. Labis niyang ikinalungkot iyon, kaya't nakipag-usap siya sa loob ng mga sinagoga roon, sa mga Hudyo at sa mga Hintil na sumasamba sa Diyos, at sa sino mang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. Nakatalo rin niya ang ilang pilosopong Epikuryo at Stoiko. Ano bang sinasabi sa atin ng nagmamarunong na yan? Sabi ng ilan. Sabi naman ng iba, Nangangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos? sinabi nila iyon sapagkat nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Siya isinama nila at iniharap sa kapulungan ng Areopago at tinanong, Maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na tinuturo mo? Bago sa aming pandinig ang sinasabi mo, kaya't ibig naming malaman ang kahulugan nito. sapagkat walang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhang naninirahan doon, kundi ang mag-usap-usap at makinig tungkol sa mga bagong turo. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat, Sa Diyos na hindi nakikilala. Ang Diyos na inyong sinasamba kahit hindi ninyo nakikilala ay siya kong ipinapahayag sa inyo. Siya na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Hindi siya tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Sa halip, siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya yon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag nating akalaing siya ay tulad lamang ng mga larawang ginto, pilak, o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon, ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya na magsisi sila, talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat, nang ang taong yon ay kanyang muling binuhay. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. Sinabi naman ng iba, Ibig naming mapakinggan kang muli tungkol dito. at iniwan ni Pablo ang mga tao. May ilang naniwala sa kanya at nanalig sa Diyos. Kabilang dito sina Dionisio na kaanib,
ng kapulungang tinatawag na Areopago, isang babaeng nagngangalang Damaris, at marami pang iba. Ika-18 kabanata. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo, at dahil sila'y manggagawa ng tolda na tulad niya, siya ay nakitira sa kanila, at siya ay nagtrabahong kasama nila. Tuwing araw ng pamamahinga, si Pablo ay nakikipagpaliwanagan sa mga Hudyo o Griego sa sinagoga, at sinisikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatunay sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya isalungatin nila at laitin, ipinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin yon. Mula ngayon, sa mga hintil na akong mangangaral. kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ni Ticio Justo, isang hintil na may takot sa Diyos. Katabi ng sinagoga ang bahay nito. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay nananalig rin sa Panginoon. Marami pang mga taga-Korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagbabautismo. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng pangitain, Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y nasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Tumigil nga siya roon at ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa loob ng 1 taon at kalahati. Nang si Galion ay naging gobernador ng Akaya, nagsama-sama ang mga Hudyo sa pagdakip kay Pablo at pagdadala sa kanya sa hukuman. Pagdating nila doon ay sinabi nila, Inikayat ng taong ito ang mga mamamayan na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, Kung ang usaping ito ay tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo ay tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya kayo na ang bahalang lumutas niyan. Ayaw kong makialam sa bagay na yan. at sila'y pinalabas niya sa hukuman. Kaya't si Sostenes na tagapamahala ng sinagoga ang sinunggaban nila at binugbog sa labas ng hukuman. Hindi naman iyon pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, matagal pang nanatili si Pablo sa Corinto at saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpaahit siya ng ulo sapagkat natupad na niya ang kanyang panata. Sumakay siya sa barkong papuntang Syria, kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Pagdating sa Efeso, iniwan ni Pablo ang dalawa, at siya'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nakipagpaliwanagan sa mga naroon. Hiniling nilang tumigil siya roon ng mahaba-habang panahon, ngunit siya'y tumanggi. Sa halip, sinabi niya nang siya'y magpaalam sa kanila, Babalik ako rito, kung loloobin ng Diyos. Umalis siya sa Efeso na nakasakay sa isang barko. Pagkababa sa Cesarea, pumunta siya sa Jerusalem at bumati sa iglesia. Pagkatapos, siya'y nagtuloy sa Antioquia. Tumigil siya roon ng kaunting panahon at pagkatapos ay muling naglakbay. Pinuntahan niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad doon. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apolos. Siya ay taga Alejandria, mahusay magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman. Siya ay buong tapang na nagsasalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Nang marinig na mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos, siya ay isinama nila sa kanilang bahay at dooy pinaliwanagan ng mabuti tungkol sa mga bagay na hindi pa niya nalalaman tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasyan niyang pumunta sa Akaya,
Sumulat sila sa mga kapatid doon upang malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga mananampalataya dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa kanilang pagtatalo sa harap ng madla. Sa pamamagitan ng mga kasulatan, ay pinatunayan niyang si Jesus ang Mesiyas. 19 na kabanata. Habang nasa Korinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang mga dakong bulubundukin ng lalawigan, hanggang sa siya'y makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad at sila'y tinanong niya, Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Hindi po. tugon nila, Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala. Kung gayon, saan kayo nabautismuhan? tanong niya. Sa bautismo ni Juan, Tugon naman nila. Sinabi ni Pablo, Ang bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Ipinangaral niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa kasunod niya, na walang iba kundi si Jesus. Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba ang Espiritu Santo sa kanila at sila'y nagsalita ng kakaibang wika at nagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Humigit kumulang sa 12 lalaki ang nagpabautismo. Si Pablo'y pumapasok sa sinagoga sa loob ng 3 buwan at siya'y buong tapang na nagsasalita sa mga naroon. Nakikipag-usap siya at hinihikayat ang mga tao na magpasakop sa paghahari ng Diyos. Ngunit may ilan sa kanila na nagmamatigas at ayaw sumampalataya at nagsasalita pa sila ng masama laban sa daan sa harap ng kapulungan. Kaya't iniwan ni Pablo ang sinagoga kasama ang mga mananampalataya at nagpatuloy ng kanyang pangangaral araw-araw sa paaralan ni Tirano. Tumagal siya roon ng 2 taon, kaya't ang lahat ng naninirahan sa Asya, maging Hudyo o Griego, ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Gumagawa roon ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o pantapi na kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit. Gumagaling naman ang mga ito at lumalayas ang masasamang espiritong sumasanib sa kanila. May ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinapangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasaniban nito. Sinasabi nila, Sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, iniuutos ko sa inyo, lumabas kayo! kabilang sa gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Eskeva, isang punong pari ng mga Hudyo. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus. Kilala ko rin si Pablo. Ngunit, sino ba kayo? At sila'y nilundag ng lalaking sinasaniban ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at malubhang sinaktan, ano pa't hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Nabalitaan iyon ng lahat ng naninirahan sa Efeso, maging Hudyo o Griego, kaya't sinidlan sila ng matinding takot at lalong dinakila ang pangalan ng Panginoong Hesus. Marami sa mga mananampalataya ang lumapit at nagtapat na sila ay nangkukulam. Kaya't tinipon nila ang kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pilak. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, patuloy na lumaganap at nagtagumpay ang kanyang salita. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, ginabayan si Pablo ng espiritu na magpasyang maglakbay sa Macedonia at Akaya, papuntang Jerusalem. Kailangan ko ring pumunta sa Roma pagkagaling sa Jerusalem. Sabi niya, pinaunan niya sa Macedonia sina Timoteo at Erasto, 2 sa kanyang mga kamanggagawa, at siya'y tumigil sa Asya ng kaunti pang panahon. Nang panahong iyon ay nagkaroon ng isang malaking kaguluhan dahil sa daan ng Panginoon. May isang platerong nagngangalang Demetrio na gumagawa ng maliliit na templong pilak ng kanilang diyosang si Artemis, at ito'y pinagkakakitaan ng malaki. Tinipon niya ang kanyang mga manggagawa at ang iba pang mga taong ganito rin ang hanap buhay. Sinabi niya, Mga kasama, alam ninyong sa gawain ito nagmumula ang ating masaganang pamumuhay. Nakikita ninyo at naririnig kung anong ginagawa ng Pablong yan. Sinasabi niyang ang mga Diyos na ginawa ng kamay ng tao ay hindi raw Diyos.
at marami siyang napapaniwala. Hindi lamang dito sa Efeso, kundi sa buong Asya. Nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ng ating hanap buhay. Ang templo ng dakilang Diyosang si Artemis ay mawawala ng kabuluhan. Pati na ang dakilang Diyosa na sinasampa ng Asya at ng buong daigdig ay di na igagalang. Pagkarinig nito, nagsiklab ang kanilang galit at sila'y nagsigawan. Dakila si Artemis ng mga taga-Efeso! Kaya't nagkagulo ang mga tao sa buong lungsod. Hinalagkad nila sina Gayo at Aristarco, mga taga-Macedonyang kasama ni Pablo sa paglalakbay, at sama-sama silang sumugod sa tanghalan. Ibig sana ni Pablo humarap sa madla, ngunit hindi siya pinayagan ng mga kapatid. Nagpasugo rin sa kanya ang ilang pinuno ng lalawigang Asya na mga kaibigan niya, at mahigpit siyang pinakausapang huwag pumunta sa tanghalan. Magulong-magulo ang kapulungan. May sumisigaw ng isang bagay at ang iba'y iba naman. Hindi alam ng karamihan kung bakit sila nagkakatipon-tipon doon. Inakala ng ilang naroon na si Alejandro ang dahilan sapagkat siya ang ipinungad ng mga Hudyo sa madla. Sumenya si Alejandro sa mga tao na tumahimik upang siya ay makapagpaliwanag. Subalit nang makilala nilang siya ay Hudyo, sabay-sabay silang sumigaw sa loob ng 2 oras. Dakila si Artemis ng mga taga-Efeso! Sa wakas, dumating ang punong bayan at pinatahimik ang mga tao. Mga taga-Efeso, sabi niya, sino bang hindi nakakaalam na ang lungsod ng Efeso ang siyang tagapag-ingat ng templo ng dakilang Artemis? Sinong hindi nakakaalam na ang banal na batong ito ay mula sa langit? Hindi maaaring pabulaanan ninuman ang mga bagay na ito. Kaya't huminahon kayo. Huwag kayo magpabigla-bigla. Hindi naman nagnanakaw sa templo ang mga taong dinala ninyo rito. Hindi rin nila nilalait ang ating Diyosa. Kung si Demetrio at ang mga platerong kasama niya ay may reklamo laban sa kaninuman, bukas ang mga hukuman at may mga hukom tayo. Doon sila magsakdal. Ngunit kung may iba pa kayong habol, maaaring pag-usapan niyan sa isang pangkalahatang pagpupulong ng mga mamamayan ayon sa batas. Dahil sa nangyari ngayong araw na ito, maaaring maparatangan tayo na nanggugulo sa bayan. Walang sapat na dahilan o katwiran ang kaguluhang ito. Pagkatapos, pinauwi na ng punong bayan ang mga tao. 20 kabanata. Nang tumigil na ang gulo, ipinatawag ni Pablo ang mga alagad at pinalakas ang kanilang loob. Pagkatapos, nagpaalam siya at nagpunta sa Macedonia. Dinalaw niya ang mga bayan-bayan doon at pinalakas ang loob ng mga alagad sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Nagpatuloy siya hanggang sa dumating siya sa Gresya at tumigil doon ng 3 buwan. Aalis na sana siya papuntang Syria, ngunit nabalitaan niyang may tangka ang mga Hudyo laban sa kanya, kaya't ipinasya niyang sa Macedonia na uli magdaan sa kanyang pagbabalik. Sumama sa kanya ang taga-Bereyang si Sopater na anak ni Piro. Gayon din sina Aristarco at Segundo na mga taga-Tesalonica, si Gayo na taga-Derbe, si Timoteo, at sina Tikiko at Trofimo na mga taga-Asya. Nauna sila at naghintay sa amin sa Troas. Kami naman ay naglayag mula sa Filipos pagkaraan ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. At dumating kami sa Troas sa 5 araw. Nanatili kami roon ng 7 araw. Nang Sabado ng gabi, kami nagkakatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo ay nangaral sa kanila hanggang hating gabi, sapagkat aalis na siya kinabukasan. Maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. Nakaupo sa bintana ang isang binata na ang pangalay Eutico. Dahil sa kahabaan ng pagsasalita ni Pablo, si Eutico ay inantok at nakatulog ng mahimbing. Nahulog siya mula sa 2 palapag na kanyang kinaroroonan, kaya't patay na siya ng buhatin. Ngunit nanaog si Pablo at niyakap siya. Huwag kayong magkagulo, sabi niya. Buhay siya. Muling pumanhik si Pablo at nagpira-piraso ng tinapay. Pagkatapos, nagpatuloy siya ng pangangaral sa kanila hanggang sa mag-uumaga. Saka umalis. Ang binata naman ay buhay na inihatid sa kanyang bahay, at ito'y nagdulot sa kanila ng malaking kaaliwan. Sumakay kami sa barkong papuntang Ason. Doon kami magkikita ni Pablo ayon sa bilin niya sa amin.
sapagkat sa lupa siya dadaan papunta roon. Nang magkita kami sa Ason, sumakay siya sa sinasakyan namin at sama-sama kaming pumunta sa Mitilene. Mula roon, patuloy kaming naglakbay at kinabukas ay dumating kami sa tapat ng Quio. Nang sumunod na araw, dumaan kami sa Samos at makaraan ang isa pang araw ay dumating kami sa Mileto. Ipinasya ni Pablong lampasan ang Efeso upang huwag siyang maantala sa Asya, sapagkat ibig niyang nasa Jerusalem na siya sa araw ng Pentecostes. Mula sa Mileto, ipinatawag ni Pablo ang mga pinuno ng iglesia sa Efeso. Pagdating nila ay kanyang sinabi, Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyong piling. Mula noong unang araw na ako'y tumuntong sa Asya. Naglingkod ako sa Panginoon ng buong kapakumbabaan at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay, hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Maging Hudyo o Griego, ay pinapangaralan kong tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos, at manalig sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, sa utos ng Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito, na sa bawat bayang dinaanan ko, ipinapahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin ay pagkabilanggo at kapighatian. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. Ang pagpapahayag na magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos sa tao. Nakisalamuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikita muli. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo, sapagkat ipinahayag ko na sa inyo ang layunin ng Diyos. Wala akong inilihim na anuman. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang pupuksain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga tao magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat ang mga alagad na sa kanila sumunod. Kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabi't araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Hindi ko hinangad ang ginto, pilak, o pananamit ni numan. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak na yumakap at humalik kay Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila muling makikita at siya'y inihatid nila sa barko. Ika-21 kabanata. Pagkatapos naming magpaalam sa kanila, kami naglakbay papuntang Kos. Kinabukasan, dumating kami sa Rodas at mula rooy nagpatuloy kami sa Patara. Dinatnan namin doon ang isang barkong papuntang Phoenicia, kaya't lumipat kami. Dumaan kami sa tapat ng Chipre na natatanaw sa gawing kaliwa.
Nagpatuloy kami papuntang Syria, ngunit huminto muna sa Tiro, sapagkat magbababa roon ng kargamento. Hinanap namin ang mga alagad na naroon at nakituloy kami sa kanila sa loob ng 7 araw. Sa patnubay ng Espiritu ay sinabi nila kay Pablo na huwag pumunta sa Jerusalem. Ngunit nang dumating ang oras ng aming pag-alis, nagpatuloy kami ng paglalakbay. Kami ay inihatid nilang lahat, kasama ang kanilang mga asawa at mga anak, hanggang sa labas ng lungsod. Pagdating sa tabing dagat, lumuhod kaming lahat at nanalangin. Pagkatapos naming magpaalam, sumakay na kami sa barko at umuwi naman sila. Mula sa Tiro, nagpatuloy kami ng paglalakbay at nakarating kami sa Tolemaida. Nakipagkita kami sa mga kapatid at tumigil doon ng 1 araw. Kinabukasan, tumuloy kami sa Cesarea sa bahay ng Ebanghelistang si Felipe, isa sa 7 lalaking hinirang noong una sa Jerusalem. Siya ay may 4 na anak na dalaga na pawang mga propeta. Makalipas ang ilang araw, dumating mula sa Judea ang isang propetang ang pangalay Agabo. Pinuntahan niya kami, kinuha ang pamikis ni Pablo at ginapos ang sariling paa at kamay. Sabi niya, Ito ang sabi ng Espiritu Santo. Ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang may-ari ng pamikis na ito, at siya'y ibibigay sa kamay ng mga hintil. Pagkarinig nito, kami naman at ang mga taga roon ay nakiusap kay Pablo na huwag na siyang pumunta sa Jerusalem. Ngunit sumagot si Pablo, Bakit kayo nananangis? Pinapahirapan ninyo ang loob ko. Handa ako hindi lamang pagapos kundi kahit mamatay sa Jerusalem kung kailangan. Alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tumigil na kami nang hindi namin siya mapigil. Nasabi na lamang namin, Masunod ang kalooban ng Panginoon. Makalipas ang ilang araw, gumayak kami at umalis papuntang Jerusalem. Sumama sa amin ang ilan sa mga alagad na taga Cesarea at dinala nila kami sa bahay ni Minason na taga Chipre at doon kami nakituloy. Siya'y matagal nang mananampalataya. Pagdating sa Jerusalem, malugod kaming tinanggap ng mga kapatid. Kinabukasan, kami ni na Pablo'y nakipagkita kay Santiago. Naroon din ang mga pinuno ng iglesia. Binati ni Pablo ang mga naroon at isa-isa niyang isinalaysay ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod. Nang marinig nila ito, sila'y nagpuri sa Diyos at kanilang sinabi kay Pablo, Alam mo kapatid, may ilang libo na ang Hudyong nananalig kay Jesus, at silang lahat ay mahigpit sa pagtupad ng kautusan. May nakapagbalita sa kanila na itinuturo mo sa lahat ng Hudyong naninirahan sa mga bansang hentil na talikdan na ang kautusan ni Moises. At sinasabi mo raw na huwag na nilang tuliin ang kanilang mga anak, ni sundin ang kaugalian ng mga Hudyo? Ano ngayon ang nararapat nating gawin? Tsak na mababalitaan nilang dumating ka. Ganito ang gawin mo. Mayroon ditong 4 na lalaking may panata. Isama mo sila at tuparin ninyo ang paglilinis ayon sa kautusan. Ikaw ang bahala sa mga gastos at nang sa gayon ay mapapaahitan na nila ang kanilang ulo. Sa ganitong paraay, malalaman ng lahat na hindi totoo ang balita tungkol sa iyo, kundi sumusunod ka sa kautusan ni Moises. Tungkol naman sa mga mananampalatayang hentil, isinulat na namin sa kanila ang aming pasya. Huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag kakain ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag makikiapid. Kinabukasan, isinama nga ni Pablo ang mga lalaki at isinagawa nila ang paglilinis. Pagkatapos, siya'y pumasok sa templo at ipinagbigay alam kung kailan matatapos ang takdang panahon ng paglilinis upang maiyalay ang handog para sa bawat isa sa kanila. Nang matatapos na ang takdang 7 araw, si Pablo ay nakita sa templo ng ilang Hudyong taga-Asya. Sinunggaban nila si Pablo at sumigaw, Mga kababayan, tulungan niyo kami! Ang taong ito ang nagtuturo sa lahat laban sa bansang Israel, laban sa kautusan ni Moises at laban sa templo saan man siya makarating. Nagsama pa siya ng mga Griego sa loob ng templo. Nilapastangan niya ang banal na lugar na ito. Ganoon ang sinabi nila sapagkat nakita nilang kasama ni Pablo sa lungsod si Trophimo na taga-Efeso. Inakala nilang isinama siya ni Pablo sa loob ng templo. Nagulo ang buong lungsod at dumagsa ang mga taong bayan.
Sinunggaban nila si Pablo at kinaladkad palabas sa templo at biglang sinara ang pintuan. Balak nilang patayin si Pablo. Ngunit nabalitaan ng pinuno ng mga sundalo na nagkakagulo sa buong Jerusalem. Kaya't nagsama agad siya ng mga opisyal at mga kawal. At dali-daling nagtungo sa kinaroroonan ng mga tao. Pagkakita sa kanila, itinigil ng mga tao ang pagbugbog kay Pablo. Lumapit ang pinuno, dinakip si Pablo at ipinagapos ng 2 tanikala. Sino ang taong ito? Tanong niya. Ano ang kanyang ginawa? Iba-iba ang isinisigaw ng mga tao. At dahil sa gulo ay hindi maliwanagan ng pinuno ang nangyari. Kaya't ipinadala niya si Pablo sa himpilan. Pagdating nila sa hagdanan, si Pablo ay binuhat na ng mga kawal sapagkat naging marahas ang mga tao na sumusunod sa kanila at sumisigaw. Patayin siya! Nang ipapasok na si Pablo sa himpilan, nakiusap siya sa pinuno. Maaari ko ba kayong makausap? Marunong ka ng Griego? Tanong ng pinuno. Kung gayon, hindi ikaw ang Ehipsyong kailan lamang ay nanguna sa paghihimagsik at namundok na kasama ng 4,000 lalaki? Sumagot si Pablo. Ako po'y isang Hudyo, tubo sa Tarso ng Cilicia at mamamayan ng kilalang lungsod na iyon. Ipinapakiusap ko sa inyo na ako'y payagan ninyong makapagsalita sa mga tao. Pinayagan naman siya ng pinuno, kaya't tumayo si Pablo sa baitang at sumenya sa mga tao. At nang sila'y tumahimik, nagsalita si Pablo sa wikang Hebreo. 22 kabanata. Mga magulang at mga kapatid, pakinggan ninyo ang sasabihin ko ngayon bilang pagtatanggol sa aking sarili. Nang siya'y marinig nilang nagsasalita sa wikang Hebreo, lalo silang tumahimik. Nagpatuloy si Pablo. Ako'y isang Hudyong ipinanganak sa Tarso, sa lalawigan ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Ang aking guro ay si Gamaliel, at buong higpit niya akong tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos tulad ninyong lahat na naririto ngayon. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko sila at ipinabilanggo, maging lalaki o maging babae. Ang pinakapunong pari ng mga Hudyo at ang buong kapulungan ng mga pinuno ng bayan ang makapagpapatotoo tungkol dito. Binigyan pa nga nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco. Kaya't pumunta ako roon upang dakpin ang mga kaalib ng daang ito at dalhin sila dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Napasubasub ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsalita sa akin. Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Ako'y sumagot, sino po kayo, Panginoon? Ako'y si Jesus na taga Nazaret, tugon ng tinig. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa akin. Ano po ang gagawin ko, Panginoon? Tanong ko. At tumugon siya ulit. Tumayo ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng itinakda na dapat mong gawin. Nabulag ako dahil sa matinding liwanag na yon. Kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papunta sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y may takot sa Diyos. Sumusunod sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako. Tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, Kapatid na Saulo, makakakita ka ng muli. At noon din nakakita akong muli at tumingin ako sa kanya. At sinabi niya sa akin, Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patutuhanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumayo ka, magpabautismo ka at tumawag ka sa kanyang pangalan at lilinis ka sa iyong mga kasalanan. Nagbalik ako rito sa Jerusalem
At habang ako'y nananalangin sa templo, nagkaroon ako ng isang pangitain. Nakita ko ang Panginoon na nagsasalita sa akin. Madali ka. Lisanin mo agad ang Jerusalem sapagkat hindi tatanggapin ng mga tao rito ang iyong patotoo tungkol sa akin. Panginoon, sabi ko naman, alam na alam nilang isa-isa kong pinuntahan ang mga sinagoga upang ipabilanggo at ipahagupit ang mga nananalig sa iyo. At nang patayin si Esteban na iyong saksi, ako ay naroon at sumang-ayon pa sa ginawa nila. Ako pa nga ang nagbantay sa mga damit ng mga pumatay sa kanya. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, humayo ka, sapagkat susuguin kita sa malayo, sa mga hintil. Hanggang sa mga sandaling iyon, ang mga tao ay nakikinig kay Pablo. Ngunit pagkarinig sa huli niyang sinabi, sila ay nagsigawan. Patayin ang taong yan! Hindi siya dapat mabuhay! Patuloy sila sa pagsisigawan, pagsasabi ng alikabok sa hangin, at paghahagis ng kanilang mga balabal. Kaya't iniutos ng pinuno ng mga sundalo na dalhin si Pablo sa himpilan at hagupitin, upang malaman kung bakit ganoon na lamang ang sigawan ng mga Hudyo laban sa kanya. Ngunit nang siya'y magapos na nila ng panaling balat, sinabi ni Pablo sa kapitang naroon, Ipinapahintulot ba ng batas na hagupitin ng isang mamamayang Romano kahit wala pang hatol ng hukuman? Nang marinig ito ng kapitan, pumunta siya sa pinuno at sinabi, Paano ito? Mamamayang Romano pala ang taong yon. Kaya't lumapit kay Pablo ang pinuno ng mga sundalo at siya'y tinanong. Ikaw nga ba'y Romano? Oo. Sagot niya. Sinabi ng pinuno, Malaki ang nagugulgo para maging mamamayang Romano. Ngunit ako'y isinilang na mamamayang Romano. Sabi naman ni Pablo. Dali-daling lumayo ang mga magsisiyasat sa kanya. Natakot din ang pinuno ng mga sundalo sapagkat ipinagapos niya si Pablo. Gayong ito pala ay isang Romano. Ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't kinabukasan, ipinatawag niya sa isang pulong ang mga punong pari at ang buong Sanhedrin. Pinakalagan naman niya si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. 23 kabanata. Tumingin si Pablo sa kanila at sinabi, Mga kapatid, namumuhay akong malinis ang budhi sa harap ng Diyos hanggang sa araw na ito. Pagkarinig nito'y iniutos ng pinakapunong pari na si Ananias sa mga taong nakatayo sa tabi ni Pablo na sampalin ito sa bibig. Sinabi ni Pablo, Hahampasin ka ng Diyos. Ikaw na mapagkunwari. Nakaluklok ka riyan upang hatulan ako ayon sa kautusan. Ngunit labag sa kautusan na ipasampal mo ko. Sinabi ng mga nakatayo roon, Nilalapastangan mo ang pinakapunong pari ng Diyos! Sumagot si Pablo, Mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang pinakapunong pari. Sapagkat nasusulat nga, huwag kang magsalita ng masama laban sa pinuno ng iyong bayan. Nalaman ni Pablo na dooy may mga Saduceo at Pariseo, kaya't sinabi niya ng malakas sa Sanhedrin, Mga kapatid, ako'y Pariseo at anak ng mga Pariseo. At dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, kaya ako'y nililitis ngayon. Nang masabi ito ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduceo, at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang paniwala ng mga Saduceo ay hindi na muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumayo ang ilan sa mga tagapagturo ng kautusan na kapanig ng mga Pariseo, at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala sa taong ito. Anong malay natin? Baka nga kinausap siya ng isang espiritu o isang anghel. Naging mainitan na ang kanilang pagtatalo, at natakot ang pinuno ng mga sundalo na baka bugbugin nila si Pablo. Pinapanaog niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinapasok na muli sa himpilan. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gagawin mo sa Roma. Kinaumagahan, nagpulong ang mga Hudyo at nagsumpa ang hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo.
Mahigit na 40 lalaki ang nanumpa ng ganoon. Pumunta sila sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bayan at sinabi nila, Kami ay buong taimtim na nanumpang hindi kakain, ni iinom, hanggat hindi namin napapatay si Pablo. Kaya hilingin niyo at ng Sanhedrin sa pinuno ng mga sundalo na ipanawag uli rito si Pablo. Idahilan yung sisiyasatin yung mabuti ang kanyang kaso. At sa daan pa lamang ay papatay na namin siya. Ang balak na ito'y nalaman ng pamangkin ni Pablo na anak ng kanyang kapatid na babae. Kaya't sinabi niya ito kay Pablo. Tinawag naman ni Pablo ang isa sa mga kapitan at sinabi, Samahan nga po ninyo ang binatilyong ito sa inyong pinuno, sapagkat meron siyang gustong sabihin. Sinamahan nga ng kapitan ang binatilyo sa pinuno ng mga sundalo. Sinabi niya, Tinawag po ako ng bilanggong si Pablo at pinasasamahan sa inyong binatilyong ito sapagkat may sasabihin daw siya sa inyo. hinawakan ng pinuno sa kamay ang binatilyo, dinala sa isang tabi at tinanong, Ano ba ang sasabihin mo sa akin? Sumagot siya, Pinagkasunduan po ng mga Hudyo na hilingin sa inyong iharap si Pablo sa Sanhedrin bukas at kunwari sisiyasating mabuti. Ngunit huwag po kayong maniniwala. Tatambangan po siya ng mahigit na 40 tao na nanumpang hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Handang-handa na po sila ngayon at pasya na lamang ninyo ang hinihintay. Huwag mong sasabihin kanino mang ipinaalam mo ito sa akin. sabi ng pinuno ng mga sundalo, at pinauwinan niya ang binatilyo. Ang pinuno ay tumawag ng 2 kapitan at sinabi sa mga ito, Maganda kayo ng 200 kawal. Kasamahan ng 70 kabayuhan at 200 maninibat upang magtungo sa Cesarea ngayong alas 9 ng gabi. Maganda rin kayo ng mga kabayong sasakyan ni Pablo at ihatid niyo siya kay Gobernador Felix. Ingatan niyo siyang mabuti. At lumiham siya ng ganito, Sa kagalang-galang na Gobernador Felix mula kay Claudio Lysias, kumusta ka? Ang lalaking ito'y hinuli ng mga Hudyo at papatayin na sana. Nalalaman kong siya'y isang mamamayang Romano, kaya't nagsama ako ng mga kawal at iniligtas siya. Sa hangad kong malaman kung ano ang sakdal laban sa kanya, pinaharap ko siya sa Sanhedrin. Nalaman kong ang paratang sa kanya ay tungkol sa ilang usaping may kinalaman sa kanilang kautusan, at hindi sapat na dahilan upang siya'y ipapatay o ipabilanggo. Nalaman ko ring siya'y pinagtatangkaang patayin ng mga Hudyo, kaya't agad ko siyang ipinadala sa inyo. Sinabi ko sa mga nagsasakdal na sa inyo sila magharap ng sumbong laban sa kanya. Sinunod nga ng mga kawal ang utos sa kanila. Kinagabihay kinuha nila si Pablo at dinala sa Antipatris. Kinabukasan, nagbalik na sa himpilan ang mga kawal. Ngunit nagpatuloy ng paglalakbay ang mga kabayuhan upang ingatan si Pablo. Pagdating sa Cesarea, iniharap nila si Pablo sa gobernador at ibinigay ang sulat na dala nila. Pagkabasa sa sulat, tinanong ng gobernador si Pablo kung taga saan siya. At nang malamang siya ay taga Cilicia, kanyang sinabi, Iringgin ko ang kaso mo pagdating ng mga nagsasakdal sa iyo. At pinabantayan niya si Pablo sa palasyo ni Herodes. 24 na kabanata. Makalipas ang 5 araw, dumating sa Cesarea ang pinakapunong pari na si Ananias, kasama ang ilang pinuno ng bayan at isang abogado na ang pangalay Tertulo. Iniharap nila sa gobernador ang kanilang sakdal laban kay Pablo. At nang maiharap si Pablo sa kanila, sinimula ni Tertulo ang pagsasakdal. Sinabi niya, Kagalang-galang na Gobernador Felix, utang namin sa inyong matalinong pamumuno ang kapayapaang matagal na naming tinatamasa. Gayon din ang mga pagbabago para sa ikauunlad ng aming bansa. Ito'y kinikilala naming utang na loob at lubos namin kayong pinasasalamatan saan man at magpakailanman. Ngunit upang kayo ay huwag nang labis na maabala, mangyari lamang na kami pakinggan ninyong sandali. Natuklasan namin ang taong ito'y nanggugulo. Isa siyang pasimuno ng sekta ng mga Nazareno at ginugulo niya ang mga Hudyo saan man siya makarating. Pati ang templo namin ay tinangka niyang lapastanganin,
kaya hinuli namin siya. Sa pagsisiyasat ninyo sa kanya, malalaman ninyo ang lahat ng sumbong namin laban sa kanya. Pinatotohanan naman ng mga Hudyong naroroon ang lahat ng sinabi ni Tertulo. Si Pablo ay sinenyasan ng gobernador upang magsalita, kaya't sinabi niya, Kagalang-galang na gobernador, nalalaman kong kayo'y matagal ang hukom sa bansang ito, kaya't ikinagagala kong ipagtanggol ang aking sarili sa harap ninyo. Wala pang 12 araw mula nang ako'y dumating sa Jerusalem upang sumamba. Matitiyak niyo yan kung kayo'y magsisiyasat. Minsan man, ay hindi nila ako nakitang nakikipagtalo kanino man sa loob ng templo, o gumagawa ng gulo sa sinagoga, o sa alinmang dako ng lungsod. Wala silang maiaharap na katibayan sa kanilang mga paratang laban sa akin. Inaamin kong ang pagsamba ko sa Diyos ng aming mga ninuno ay ayon sa daan na sinasabi nilang maling pananampalataya. Subalit, naniniwala rin ako sa lahat ng nasusulat sa kautusan at sa mga aklat ng mga propeta. Tulad nila, sumasampalataya din akong muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid at hindi matuwid. Kaya't pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at ng tao. Ilang taon akong nawala sa Jerusalem at nagbalik ako upang maghatid ng tulong sa mga kababayan ko at maghandog sa Diyos. Natapos ko ng tuparin ang paglilinis ayon sa kautusan at nag-aalay ako ng aking handog nang datnan nila ako sa templo na di kasama ng karamihan at wala namang gulo. May mga Hudyong galing sa Asya na naroroon. Sila sana ang naparito upang magharap ng sakdal kung sila'y may nakitang anumang dapat iparatang laban sa akin. O kaya naman, magsabi ang mga taong naririto kung ano ang pagkakasalang nagawa ko nang ako'y iharap sa Sanhedrin. Liban lamang marahil sa isinigaw kong ito sa harap nila. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis sa harapan ninyo ngayon. si Felix ay may sapat na kaalaman tungkol sa daan, kaya't ipinagpaliban muna niya ang paglilitis. Sinabi niya, Hahatulan ko ang iyong kaso pagdating ni Lisias. Pagkatapos, iniutos niya sa kapitan na pabantayan si Pablo. Subalit huwag ihigpitan kundi hayaang dalawin at tulungan ng kanyang mga kaibigan. Makaraan ng ilang araw, dumating si Felix kasama ang asawa niyang si Drusilla na isang Hudyo. Ipinatawag niya si Pablo at pinakinggan ang sinasabi nito tungkol sa pananalig kay Kristo Jesus. Ngunit nang magpatuloy si Pablo ng pagsasalita tungkol sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili, at sa darating na paghuhukom, natakot si Felix. Kaya't sinabi niya, Makakalis ka na. Ipapatawag kita uli kapag may panahon na ako. Malimit niyang ipatawag at kausapin si Pablo sa pag-asang susuhulan siya nito. Makaraan ng 2 taon, si Felix ay napalitan ni Porcio Festo. Sa hangad ni Felix na bigyang lugod ang mga Hudyo, si Pablo'y hinayaan niya sa bilangguan. 25 kabanata. Dumating si Festo sa lalawigang pangangasiwaan niya, at pagkaraan ng 3 araw, pumunta siya sa Jerusalem mula sa Cesarea. Lumapit sa kanya ang mga punong pari at ang mga pinuno ng mga Hudyo, at idinulog ang sakdal laban kay Pablo. Hiniling nila sa gobernador na ipadala si Pablo sa Jerusalem, sapagkat may balak silang tambangan siya at patayin. Sumagot si Festo, Si Pablo'y nakabilanggo sa Cesarea at babalik ako roon sa madaling panahon. Pasamahin na niyo sa akin ang inyong mga pinuno at silang magsakdal laban sa taong ito kung siya'y talagang may kasalanan. Nagpalipas pa si Festo ng 8 o 10 araw sa Jerusalem, saka bumalik sa Cesarea. Kinabukasan, umupo siya sa hukuman at nag-utos na iharap sa kanya si Pablo. Pagdating ni Pablo, pinaligiran siya ng mga Hudyong galing sa Jerusalem. Nagharap sila ng maraming mabibigat na paratang laban sa kanya. Ngunit hindi nila napatunayan ang mga iyon. Sinabi ni Pablo bilang pagtatanggol sa sarili, Wala akong ginawang labag sa kautusan ng mga Hudyo, nilaban sa templo o sa emperador. Nais ni Festong pagbigyan ng mga Hudyo, kaya tinanong niya si Pablo, Ibig mo bang pumunta sa Jerusalem upang doon kita litisin? Sumagot si Pablo, Naririto ako sa harap ng hukuman ng emperador. Dito ako dapat litisin.
Wala akong nagawang pagkakasala sa mga Hudyo, at yan nalalaman ninyo. Kung ako ay lumabag sa batas o nakagawa ng anumang bagay na dapat parusahan ng kamatayan, wala akong tutol. Ngunit, kung walang katotohanan ng mga paratang nila sa akin, hindi ako dapat ibigay sa kanila. Dudulog ako sa emperador. Sumangguni si Festo sa kanyang mga tagapayo. At pagkatapos ay sinabi, Yamang gusto mong dumulog sa emperador. Sa emperador ka pumunta! Makalipas ang ilang araw, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, isinalaysay ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo. Sabi niya, Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko silang hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasa sakdal nang hindi muna niya nakakaharap ang mga nagsasakdal sa kanya para makapagtanggol sa sarili laban sa mga paratang sa kanya. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko siya sa hukuman. Nang tumayo ang mga nagsasakdal, siya'y hindi nila pinaratangan ng anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipaparatang nila. Ang tangi nilang pinagtatalunan ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang tao na ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko si Pablo kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol siya at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang kaso. Dahil dito, pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Sinabi ni Agripa kay Festo, Ibig kong mapakinggan ang taong iyan. Mapapakinggan mo siya bukas. Tugon naman ni Festo. Kinabukasan, dumating sina Agripa at Berenice kasama ang matataas na punong kawal at ang mga tanyag na tao sa lungsod. Pumasok sila sa bulwagan ng hukuman at iniutos ni Festo na si Pablo iharap sa kanila. Sinabi ni Festo, Haring Agripa at lahat ng naririto, narito po ang lalaking isinakdal sa akin ng mga Hudyo rito at sa Jerusalem. Ipinagsisigawan nilang hindi siya dapat mabuhay. Ngunit sa pagsisiyasat ko'y wala akong makitang dahilan upang parusahan siya ng kamatayan. Yamang ibig niyang dumulog sa emperador, ipinasya kong ipadala siya roon. Subalit wala akong tiyak na maisulat sa emperador tungkol sa taong ito. Kaya iniharap ko siya sa inyo, lalong-lalo na sa iyo, Haring Agripa, upang may maisulat ako pagkatapos na siya'y masiyasat natin. Inaakala kong hindi dapat ipadala sa emperador ang isang bilanggo nang hindi inilalahad ng mga sakdal laban sa kanya. 26 na kabanata. Sinabi ni Agripa kay Pablo, Maaari ka nang magsalita. Anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Nagbigay galang si Pablo at nagsalita bilang pagtatanggol sa sarili. Haring Agripa, itinuturing ko pong isang malaking kapalaran na marinig ninyo ang pagtatanggol ko sa aking sarili laban sa mga sumbong ng mga Hudyo. Sapagkat lubos ninyong nababatid ang mga kaugalian at pagtatalo ng mga Hudyo. Kaya tinihiling ko pong pagtiyagaan ninyo kung pakinggan. Alam ng lahat ng Hudyo kung paano ako namuhay mula pa sa pagkabata sa aking sariling bayan at sa Jerusalem. Matagal na nilang alam at sila na makapagpapatotoo kung kanilang iibigin na namuhay ako bilang kaanib ng pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon, ang sekta ng mga Pariseo. At ngayon nililitis ako dahil sa aking pag-asa sa pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. Ang pangako rin yan ang inaasahan ng aming 12 lipi, kaya't sila'y taimtim na sumasamba sa Diyos gabit araw. At dahil sa pag-asa rin ito, Haring Agripa, ako'y isinakdal ng mga Hudyo. Bakit hindi mapaniwalaan ng mga naririto na maaaring buhaying muli ng Diyos ang mga patay?
Akala ko rin noong una dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. At ganoon nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang aking ipinabilanggo patay sa kapangyarihang kaloob sa akin ng mga punong pari ng mga Hudyo. At nang sila'y hatulan ng kamatayan, isa ako sa mga humatol. Pinupuntahan ko ang bawat sinagoga, at sino man sa kanilang abutang ko roon ay pinaparusahan ko upang piliting magsalita laban kay Jesus. Sa tindi ng puot ko'y pinag-uusig ko sila kahit sa mga lunsod sa ibang bansa. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pari. Nang katanghali ang tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa sa araw. Nakakasilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Kaming lahat ay natumba sa lupa, at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Ikaw na rin ang masasaktan sa ginagawa mong yan, para kang sumisipa sa tulis. At itinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Tumindig ka. Nagpakita ako sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpapatotoo ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga tao at sa mga hintil na pupuntahan mo sa ngalang ko. Susuguin kita sa mga taong yon upang imulat ang kanilang mga mata. Ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga taong pinili ng Diyos. Dahil dito, Haring Agripa, hindi maaaring hindi ko sundin ang pangitaing mula sa langit. Nangaral ako, una sa Damasco, saka sa Jerusalem, at sa buong lupain ng Judea, at gayon din sa mga hintil. Ipinangaral kong dapat silang magsisi at lumapit sa Diyos, at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Dahil dito'y hinuli ako ng mga Hudyo habang ako'y nasa templo, at ibig nila akong patayin. Ngunit hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kaya't ngayon, nakatayo ako rito at nagpapatotoo tungkol sa Kanya sa lahat ng tao. Ano man ang katayuan nila sa buhay. Wala akong itinuturo kundi ang mga sinabi ng mga propeta at ni Moises, na ang Kristo ay kailangang magdusa, at siya ang unang mabubuhay na muli upang magdulot ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga hintil. Habang nagsasalita pa si Pablo, malakas na sinabi ni Festo, Nababaliw ka na, Pablo. Sa kaaaral mo'y nasira na ang iyong ulo. Ngunit sumagot si Pablo, Hindi ako nababaliw, kagalang-galang na Festo. Malinaw ang isip ko at ang sinasabi ko'y pawang katotohanan. Naririto ang Haring Agripa. Malakas ang loob kong magsalita sa harap niya sapagkat alam niya ang lahat ng ito. Tiyak na walang nalilingid sa kanya sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Haring Agripa, naniniwala ba kayo sa mga propeta? Alam kong naniniwala kayo. Sinabi ni Agripa kay Pablo, Sa loob ng ganitong kekling panahon, ay ibig mo yata akong maging Kristiyano. Sumagot si Pablo, Maging sa maikli o sa mahabang panahon, loobin sana ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ang lahat ng nakakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko, maliban sa mga tanikalang ito. Tumindig ang hari, ang gobernador, si Berenice at lahat ng kasama nila. Lumabas sila at nag-usap-usap. Ang taong ito'y walang ginawang anumang dapat hatulan ng kamatayan o pagkabilanggo. At sinabi pa ni Agripa kay Festo, Kung hindi niya lamang hiniling na idulog ang kanyang kaso sa emperador, maaari na sana siyang palayain. 27 kabanata. Nang mapagpasyahang maglalakbay kami papuntang Italia, si Pablo at ang ilan pang bilanggo ay pinailalim sa pamamahala ni Julio.
isang kapitan ng hukbong Romano na tinatawag na mga sundalo ng emperador. Sumakay kami sa isang barkong galing sa Adramitio, papunta sa lalawigan ng Asya, at naglakbay kami kasama sa Aristarco na taga Tesalonikang nakatira sa Macedonia. Kinabukasan, dumaong kami sa Sidon. Naging magaan ang loob ni Julio kay Pablo. Pinahintulutan niya itong makadalaw sa kanyang mga kaibigan upang matulungan siya sa kanyang mga pangangailangan. Mula roon ay naglakbay kaming muli. At dahil sa pasalungat ng hangin, kami na may bay sa gawing silangan ng Chipre upang kumubli. Dumaan kami sa tapat ng Cilicia at Pamphylia, at kami dumating sa Mira, isang lungsod ng Lycia. Ang kapitan ng mga sundalo ay nakakita roon ng isang barkong buhat sa Alejandria, papuntang Italia, at inilipat niya kami roon. Mabagal ang aming paglalakbay. Tumagal ito ng maraming araw, at nahirapan kami bago nakarating sa tapat ng Sinido. Buhat dito'y hindi namin matahak ang kalawakan ng dagat sapagkat pasalungat kami sa hangin. Kaya't nagpunta kami sa silangan ng Kreta na kubli sa hangin. Nagdaan kami sa tapat ng Salmon. Matyaga kaming namaybay sa tabi hanggang sa marating namin ang pook na tinatawag na Mabuting Daungan na malapit sa bayan ng Lasea. Mahabang panahon na kaming naglalakbay. Mapanganib na ang magpatuloy dahil nakaraan na ang araw ng pag-aayuno, kaya't pinagpayuhan sila ni Pablo. Mga Ginoo, sabi niya, sa tingin ko'y mapanganib na ang maglakbay mula ngayon, at maaring mapinsala ang kargamento at ang barko, at manganib pati ang buhay natin. Ngunit higit na pinahalagahan ng kapitan ng mga sundalo ang salita ng may-ari at kapitan ng barko kaysa sa payo ni Pablo. Dahil hindi mabuting tigilan ang daungang iyon kung panahon ng taglamig, minabuti ng nakararaming magpapatuloy na sila sa kanilang paglalakbay sa pag-asang makakarating sila sa Fenice. Ito isang daungan sa Kreta at nakaharap sa hilagang kanluran at timog kanluran. Umihip ng marahan ang hangin buhat sa timog, kaya't inakala nilang maaari na silang umalis. Isinampa nila ang angkla at sila'y namaybay sa Kreta. Ngunit di nagtagal, bumugso mula sa pulo ang isang malakas na hangin mula sa hilagang silangan. Hinampas nito ang barko, at dahil hindi kami makasalungat, nagpatangay na lamang kami sa hangin. Na makakubli kami sa isang maliit na pulo na tinatawag na Cauda. Naisampa namin ang bangka, ngunit nahirapan kami bago nagawa iyon. Nang maisampa ito, tinalian nila ng malalaking lubid ang barko. Ngunit natakot silang sumadsad sa buhanginan ng Sirte. Kaya't ibinaba nila ang layag at kami nagpaanod na lamang. Patuloy na lumakas ang bagyo, kaya't kinabukas ay sinimulan nilang itapon sa dagat ang mga kargamento. At nang sumunod na araw, itinapon din nila ang mga kagamitan ng barko. Matagal naming dinakita ang araw at ang mga bituin, at di humuhupa ang napakalakas na bagyo. Kaya't nawalan na kami ng pag-asang makakaligtas pa. Dahil matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita. Mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Kreta, hindi sana natin inabot ang ganito. Ito ngayon ang payo ko. Lakasan ninyo ang inyong loob, sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Kaya nga lamang, mawawasak ang barko. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos. Ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Kaya tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama. Sapagkat nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Lamang, mapapadpad tayo sa isang pulo. Pagkalipas ng 2 linggo sa gitna ng dagat, napadpad kami sa dagat Mediteraneo. Nang maghahating gabi na, napuna ng mga marinero na nalalapit na kami sa pampang. Sinukat nila ang tubig at nakitang may 40 metro ang lalim nito. At pagsulong pa nila ng bahagya ay muli nilang sinukat at nakitang may 30 metro na lamang. Sa takot na sumadsad kami sa batuhan, inihulog nila ang 4 na angkla sa hulihan ng barko at ipinanalangin mag-umaga na sana. Tinangka ng mga marinero na tumakas mula sa barko, kaya't ibinaba nila sa tubig ang bangka, at kunwari maghuhulog ng angkla sa unahan.
Ngunit sinabi ni Pablo sa kapitan at sa mga sundalo, Kapag hindi nanatili sa barko ang mga taong yan, hindi kayo makakaligtas. kaya't nilagot na mga kawal ang lubid ng bangka at hinayaan itong mahulog. Nang mag-uumaga na, silang lahat ay hinimok ni Pablong kumain. 14 na araw na ngayon kayo'y hindi kumakain dahil sa pagkabalisa at paghihintay. Kumain na kayo. Kailangan ninyo ito upang kayo'y makaligtas. Hindi maaano ang sino man sa inyo. At pagkasabi nito, kumuha siya ng tinapay at sa harapan ng lahat ay nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso ang tinapay at kumain. Lumakas ang loob ng lahat at sila'y kumain din. Kaming lahat ay 276 na katao. Nang mabusog sila, itinapon nila sa dagat ang kargang trigo upang gumaan ang barko. Nang mag-umaga na, nakatanaw sila ng lupa, ngunit hindi nila alam kung anong lugar iyon. Napansin nila ang isang dalampasigan at binalak nilang igawi doon ang barko kung maaari. Kaya't nilagot nila ang tali ng mga angkla at iniwanan na ito sa dagat. Kinalag din nila ang tali ng malalaking sagwan at itinaas ang layag sa unahan upang ang barko'y itulak ng hangin papunta sa dalampasigan. Ngunit nasadsad ang barko sa dakong mababaw. Bumaon ang unahan ng barko kaya't hindi makaalis. Samantala, ang hulihan naman ay nawasak dahil sa kahampas ng malalakas na alon. Binalak ng mga kawal na patayin ang mga bilanggo upang sa dalampasigan. Ngunit nasadsad ang barko sa dakong mababaw. Bumaon ang unahan ng barko kaya't hindi makaalis. Samantala, ang hulihan naman ay nawasak dahil sa kahampas ng malalakas na alon. Binalak ng mga kawal na patayin ang mga bilanggo upang walang makalangoy at makatakas. Subalit ibig ng kapitan ng mga kawal na iligtas si Pablo, kaya pinagbawalan nito ang mga kawal. Sa halip, pinatalon niya sa tubig ang lahat ng marunong lumangoy upang makarating sa pangpang. Ang iba inutusan niyang sumunod na nakahawak sa mga tabla o piraso ng barko. At kaming lahat ay nakarating sa dalampasigan. 28 kabanata. Nang ligtas na kami, nalaman naming ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Napakaganda ng pakita sa amin ng mga taga roon. Sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maginaw, nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Si Pablo na may namulot ng kahoy at inilagay ang mga iyon sa siga. Lumabas ang isang ulupong nang mainitan sa apoy at pumulupot sa kamay ni Pablo. Nang makita ng mga taga roon ang ulupong na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, Siguro yung mamamatay tao yan. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit di naman itutulot ng langit na siya'y mabuhay pa. Subalit ipinagpaglamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya naano. Hinihintay nilang mamaga si Pablo o kaya'y biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala namang nangyayari sa kanya, nagbago sila ng akala. Siya'y isang Diyos, sabi nila. Ang pinuno sa pulong iyon ay isang nagngangalang Publio at malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. Ang ama ni Publio ay nagkataong nakaratay noon dahil sa lagnat at disenterya. Kaya't ito'y dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ang mga taga roon na may karamdaman din at sila'y pinagaling din ni Pablo. Binigyan nila kami ng maraming regalo at nang paalis na kami, binigyan pa nila kami ng lahat ng kailangan sa paglalakbay. 3 buwan ang nagdaan bago kami nakaalis doon. Sakay ng isang barkong nagpalipas din ng taglamig sa pulo. Ang barkong ito na mula sa Alejandria ay may pangalang Kambal na Diyos. Dumaong kami sa Siracusa at tumigil doon ng 3 araw. Nagpatuloy kami ng paglalakbay at dumating sa Regio. Kinabukas ay umihip ang hangin mula sa timog at nakarating kami sa Puteoli sa loob ng 2 araw. May natagpuan kami roong mga kapatid at inanyayahan nila kaming tumigil doon ng 1 linggo. Mula ro'y ipinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay papuntang Roma. Nabalitaan ng mga kapatid sa Roma ang tungkol sa amin, kaya't pumaroon sila sa Foro de Apio at sa 3 Tabernas upang kami salubungin.
Nang makita sila ni Pablo, nagpasalamat siya sa Diyos at lumakas ang kanyang loob. Pagdating namin sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang umupa ng sariling tirahan, kasama ang isang kawal na magbabantay sa kanya. Makaraan ng 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magtipon na sila, sinabi niya, Mga kapatid, kahit na ako'y walang ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na, sapagkat wala naman akong ginawang dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Gayunman, wala akong sakdal laban sa aking mga kababayan. Nakagapos ako ng kadenang ito dahil kay Jesus na siyang pag-asa ng Israel. Yan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Wala kaming natatanggap na sulat buhat sa Judea tungkol sa iyo. Sagot nila, At sa kababayan man nating naparito ay walang nagbabalita o nagsasalita ng anuman laban sa iyo. Gayunman, ibig naming mapakinggan kung ano ang masasabi mo sapagkat alam naming kahit sa ay marami ang sinasabi ng mga tao laban sa sektang ito. kaya't nagtakda sila ng isang araw. At maraming pumunta sa tinitirhan ni Pablo pagdating ng araw na iyon. Maghapon siya nagpaliwanag sa kanila at nagpatotoo tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at ng mga sinulat na mga propeta, sinikap niyang papaniwalain sila kay Jesus. May naniwala at may hindi sa kanyang sinabi. Kaya't nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis matapos sabihin ni Pablo ang ganitong pangungusap. Tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Pumaroon ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata, sapagkat ayaw nilang makakita ang kanilang mga mata, makarinig ang kanilang mga tainga, makaunawa ang kanilang mga isip at magbalik loob sa akin, at pagagalingin ko sila, sabi ng Panginoon. Sinabi ni Pablo, sinasabi ko sa inyo, ipinahayag na sa mga hintil ang kaligtasang ito na mula sa Diyos, at diringgin nila ito. humigit kumulang sa 2 taon na si Pablo ay nanirahan sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinatanggap niya ang lahat na pumupunta sa kanya. Siya'y buong tapang at malayang nangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo.